para sa mga taga Cebu, lalo na sa ating mga pasyente at frontliners sa mga pampublikong ospital. Personal na nakilahok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa turnover ng medical assistance na isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO bilang bahagi ng Medical Equipment Donation Program ng ahensya. Sa programang ito, nagkaloob ang PCSO ng mga makabagong ultrasound at X-ray machines upang mas palakasin ang diagnostic services ng mga provincial hospitals sa Cebu. Layunin nito ang mas mabilis, mas epesyente at mas tumpak na medical examinations para sa mga pasyente. Grabe, no? Alam nyo, this last, mga past administrations, marami talaga ang medyo natatakot sa magpa-hospital, no? And then, I can still recall, no, yung mga kamag-anak namin na sa mga probinsya. Takot sila no, na magpa-hospital, magpa-check up kasi wala silang believe dun sa kapasidad, special, not because of anything else, pero kinakabahan sila na pagka public hospital, parang siguro, alam nyo yung notion na, hindi, pabayaya mga yan. Pero eto, ayan no, di ba? And pretty sure kung sa Cebu, ganun din sa sa mga the rest of the DOH hospitals. Magagandang mga pasilidad, magagandang mga gamit, no? Para sa pag-check. Sige, tuloy. Bukod dito, tumanggap din ang Cebu Provincial Hospital, balamban ng 20 wheelchairs at iba't ibang gamot upang suportahan ang mobility ng mga pasyente at pang-araw-araw na pangangailangan ng ospital. Hindi rin nagpahuli ang Office of the President na nagkaloob ng 5 milyong pisong tseke bilang karagdagang tulong pinansyal sa nasabing ospital. Our hospital, si CPH Balamban, is a level 2 hospital with 100 bed ABC from DOH, but our implementing now is 200 beds. So, since we are a level 2 hospital, so we have different services na. These machines, especially our portable X-ray machine is very, very, very needed, no? Because usually it is the patient that will go to the X-ray department. So by this machine, it is not the machine that will go directly to the patient. So the patient will not be transported from other department, right? So the ultrasound machine is also very important because it is a diagnostic machine which can help our doctors diagnose and they can treat them efficiently and effectively. So it is with the highest pride and profound honor that we welcome the visit of His Excellency President Bongbong Marcos Jr. and of course the General Manager of the PCSO, which is Sir Mel Robles. So we extend our deepest... Connect niya kung... Wait lang, tama ba yung pagkakasabi? Kulang sa popularidad si si Chairman Mel Robles. Chinek Ay, Mel Robles nga ba? Abing gano'n, no? Ande, pero yan yung proyekto ng PCSO. Palayan, no? Galing. Doon sa mga patuloy na kumakastigo, no? Sa ating pamahalaan, ayan. Wala ka nang babayaran. Gratitude for choosing CPH Balamban. This is an occasion of historic significance for... Kasi, Boss Jordan na yan, Shout out kay Boss Mel. All of us. Because it is the first time that our institution had been honored by presidential visit. So maraming salamat po sa pagbibigay ni President Bongbong Marcos sa kanyang oras para personal niyang makita at suriin ang mga kailangan ng aming hospital. Very good naman. Galing. Tingnan natin ibang pakinggan natin yung speech ni PBBM. No? Ayan si Rubiling, wala ka nang babayaran. Grabe maganda, no? Pag inuubo ka pa lang, sige, pa-check na yan. Tapos di ba may
ang target pa ni PBBM kada barangay before his terms end, dapat meron ng tag-iisang ambulansya ang mga barangay ng Pilipinas. Inuubo ka pa lang kaya mag-ingat kayo. Ha? Pag narinig ng kapitbahay niyong umubo-ubo kayo, baka itawag kayo ng ambulansya pang barangay. Ating mga staff, ating mga doktor, ating mga nurse, lahat ng ating medical services ay naunawaan kung ano ba yung programa at kung paano makapag-avail ang mga pasyente. Nagpapasalamat po ako na talagang hindi na po kami mag-isip pa kung saan-saan. Isipin po namin, ngayon po dalaga na po sa anak namin paglabas po namin. Para ikaw ay mapasok sa isang zero balance billing debt. And there is a fill-up circular that says that you have to be part of the indigent sector. Kaya i-interviewin ka, saan ka nakatira, meron ka bang kotse o wala, meron ka bang ganyan. Luma na po yun. Ang current policy ngayon is as long as kayo po ay magpapa-admit sa isang basic accommodation or ward accommodation. Dati interviewin ka mo, sa akin na, nasaksya ka, oy. O kaya, inatake ka, no? Sir, mamaya na po kayo mahimatay kasi kailangan po namin malaman kung may kotse po ba kayo. Wala. Ngayon, yan, pakinggan natin. Kayo po ay magpapa-admit sa isang basic accommodation or ward accommodation ng isang DOH hospital. Kahit kayo po ay magsasaka o manager, kayo po ay covered ng polisiya or government hospital. Pero ang importante dyan, ang importante dito, dapat malaman natin kung gaano kahaba yung pila. Di ba? Yan naman yun eh. Hindi, dapat, maganda, Boss Jordan, makapag-interview tayo ng dyan sa, yung kunyari, yung sa mga DOH, kung ano yung mga review pagdating sa, kunyari, na particular hospitals, no? Kung mahaba pa rin ba yung pila, okay nga. Hindi gusto ko maging kritiko netong kasi napakaganda talaga ng programa, pero of course practicality wise tingnan natin kasi yun din naman ang isang nagiging problema since libre na ang sa sobrang dami baka naman medyo late na yung kumaga yung mahaba yung pila, kunyari let's say sa anong gamutan ba. Hindi natin na particular, pero pagka magtatanong-tanong tayo, kasi yun yung minsan na nagiging problema diyan is okay, libre, pero sige, antay ka muna kasi di ba? Ward o TB. Wait lang. 586 pa yung sisirbisyoan namin, pang 587 ka. Pila ka lang. O kaya doon ka muna sa bahay nyo, tatawagan ka namin kaagad. As soon as 20, pang 20th ka na, yun. Yun yung kadalasan nagiging problema. Pero I think kasi, dahil marami namang mga DOH hospitals all throughout the Philippines, sa tingin ko, madali na lang din nilang masolusyonan yan. No? So palakpakan. Lalo na kung hindi kukubra. Di ba? Etong mga animal na politiko. Alam nyo, magkakaroon lahat yan ng chain effect eh. Di ba? Kaya maganda yung mahiya naman kayo. Di ba? May BBM. Ano ang magiging chain effect nun? Ang chain effect niya, yung 2026 budget is definitely yung kung ang nakamkam is around 100 billion ang tinangka or kinuha, no? Doon sa 2025 budget, most probably nakatipid na tayo ngayon mga 50 billion na. 'Di ba? Yun yung mga perks. No? Yung ramdam kagad ng tao. No, definitely this year mas kakabahan na mangurakot yung mga yan. Yun naman yung gusto kong ipunto ron. So, kung 50 billion, ilang na kagad ang mapapagawang ospital ng 50 billion, di ba? So,
Ano yan, good job yan, chain reaction, kagaya na sinabi ko, pero good job itong proyekto, no, zero billing dyan sa Cebu, at no, na dinala ni PBBM, syempre, kudos sa lahat, hindi lang kay PBBM, good dyan, andyan din si Mel Robles, na boss ni Jordan G. Special mention. So shoutout po sa lahat, ha. Thank you very much. Diyan sa malaking pasasalamat na matulungan yung mga kababayan natin diyan sa Cebu.